ito mga lodin. So, iksyan mo yung ano. Hindi ba, ano mo na. Yung, tingnan mo lang yung ginawa ko kanina. So, ganito kami lodi magputol ng yero. So, ito kasi pagka ginarinder natin, may posibilidad yan na mga ngalawang. Kasi siyempre, mag-iinit yung yero, matanggal yung pintura. At yung ribaba niyan, pag nabasa, mga ngalawang. Pag ginunting naman natin yan, may nakita tayo nito naggunting. Napakahirap nilang guntingin. So ito alambre lang. So kapal nito ay 0.5 no. Makapal itong yero na to. So ito tinuruan natin yung kasama natin kung paano ay kasi architect ngayon niya lang nalaman daw na pwede pala. So pwede naman talaga. Okay na, hindi na yan. Yan basta consistent lang yung yung hatak mo, wag pabigla-bigla. O pag ganyang mahaba na, i-ano mo na uli, ilokot mo na uli. Yan, ganyan lang, yan. Kaya lang yung alambre na yan, talagang sira na rin yung alambre. So, mixi lang naman yung alambre na kailangan So, ayan mga lodi, no. So, alambre, pwede. So, yan, nakita nyo na alambre lang ginamit. 0.5, 0.6, kaya pang putulin ng alambre. Danda na. So, sige, tingnan natin hanggang sa dulo. O, pagdating sa dulo, gupitin na lang. Sige. Huwag mo pipitik sa mukha mo yung dulo niya. Sige, kaya pa yan. Sige ba? Kaya pa. Puti pa. So, yan. Gugupitin na. Sige, tanggalin mo yung alambre. So, yun. Pagka ganyan konti na lang, gugupitin na lang at baka biglang mapunit at mapunta naman sa mukha ng tao yung dulo niya. Sige, okay na. Gugupitin ko na ng So, ayan mga dulo. Ayan diretso, parang tinansian. So, ang technique dito ay unti-unti lang, no? Dapat consistent yung paghatak, wag yung pabigla-bigla para hindi siya maligaw. Okay, so ayan. So mga lodi, no, magbububong tayo dito. So ito ay laundry area. So meron tayong skylight roof, no, na ilalagay dyan, no? At ang siste ay ito, yung clear na yan ay ipapatama natin dito sa libre sa walang rafter. So, ang gagawin natin ay ito, nagtabas na kami ng yero para simula doon sa gilid ay yung tinabas na yero ilalagay natin para makaabot dito yung isang buo. Then isusunod natin ito. Then next din yung yung sa susunod, kasi dalawa ito yung ilalagay natin. Medyo tricky to kasi hindi lang to basta ipapatong lang. Okay. So, mamaya lang iakit na natin yan. So mga lodi, no, itong binububungan natin ay meron tayong skylight, no. Ayan. Bali alternate ito, maglalagay tayo ng kapirasong yero dito, kalahating yero, then skylight ulit kasi yung iniiwasan natin dyan itong matapat tayo sa rafter. Kasi sayang naman yung liwanag yan kung mapapatapat lang dito sa may rafter. Kaya diskarte natin. Ito, meron na tayong kalahating yero dyan. Lagay natin dito. Then, saka tayo maglalagay ng skylight. No? So, ito pala ay merong insulation. So, ayan yung screen. So, ayan yung paano kami maglagay ng screen. Yan, tinitik screw muna natin yung dulo-dulo. Yung, diba sa tick screw yan, meron yung merong washer na yero, no, para hindi mahugot pag hinigit doon. So kailangan unat na unat yan ang yung screen para pag nilatagan natin ng insulation ay siyempre yung insulation maunat din, hindi nakalaylay. So ayan, no. So mga lodi, no, pagka ganitong may insulation, so ganito gagawin nyo para unat, no, at
kahit malakas ang hangin, hindi kayo mahirapan. So ayan, tinitik screw yan na may washer na yero. Yun, magkabilang dulo. Kung mahaba ito, mga 4 ang ilalagay. Naglalagay pa dito para hindi ano ng hangin. Pero ganito mixi lang. So yun lang, dulo-dulo lang para lang maunat ito. Para pag tiningnan sa baba ay malinis, no, nakaunat. Siyempre yung ano niyan, yung screen niyan na nilagay natin, ganyan din, naka-tick screw din para unat din. So latag na natin itong yero na to. So itong mga lado, no, kapag ganito magbububong kayo tapos napakababa lang ng slope, no, yung surf nito napakaliit lang talaga, napakaliit lang ng klibi nito, kaya ito ang solusyon para hindi bumalik yung tubig. Ayan, tupiin nyo yung dulo. Yan, kahit mababaw na tupi lang, yung tipong hindi lang bumalik yung tubig kapag hinampas ng hangin, lalo to bukid, no, pagka malakas ang ulan, din malakas yung hangin, itutulak ng hangin yan yung tubig hanggang sa malaglag na doon sa dulo. So yun ang problema natin, kaya tinutupi yung dulo. Ayan, nakatupi para yung tubig hindi malaglag. So ganun ang solusyon kapag mababa yung slope. So ito naman, dahil kulang tayo dito, ay lalagyan ito ng ano, maglalagay tayo dito ng pilapil. Yan, dito ng sealant. Lagyan ng sealant na mataas yan para yung tubig hindi rin lumagpas dyan. So ito, no, naglagay tayo ng clear, no, skylight ang tawag nila dito. So makapal naman ito na parang fiberglass, pero ang problema nito kasi pag tumagal, lumulutong, no, lumulutong. So hindi siya katagaya ng solid na poly sheet, no, polycarbonate sheet na solid, yung kagaya ng mga ginagawang board ng cover court. Meron nun yung maninipis. Ito kasi ano to, no, parang fiber. So, ito lumulutong to. Yun yung problema nito. So pagka after 4 to 5 years, so wag lang itong tungtungan, kasi pag tungtungan to baka lumusot ka na dito. So yun lang ang problema nito, pero maganda to sa ilalim kasi maliwanag. So dito bago pa natin to takpan ay bahagi ko sa inyo yung preparasyon na ginawa natin dito. So ito kasi ibang property na to. So yung ano nito, yung bagsak ng tubig papunta diyan, no, punta diyan. So pangsamantala pwedeng papunta muna dito yung tubig sa kabilang property, and then later on kung magkaroon na ng ano dito ng struktura ay siyempre ayaw naman nila na yung tubig dito sa kabila ay babagsak dito. So ganito yung ginawa natin. So alam niyo yung ano, yung tubular na yan, so hindi natin pinatong dito sa may pader. So doon tayo sa loob. Preparation yan para sa inside gutter, no? So ang gagawin kapag sakasakali pwede itong baguhin, so ikakat lang yung yero dito, then maglalagay lang ng isang parlina dyan, then ilalagay na yung gutter sa loob. Ito tatanggalin yan, yan, para yung gutter insakto sa loob. So yun yung preparation na ginawa natin dyan para hindi na dumami yung magiging repair nito kung sakasakali na hindi umuki yung kabilang property. So kung titingnan nyo naman ay bukid pa naman ito. So siyempre tayo nanigurado na dahil kung sakasakali tayo din ay magre-repair. So, kaya inabang na natin yan. So yun yung diskarte natin. Yung pagka sa inside gutter, ganyan yung gagawin natin. So ito po, nakita nyo na sana to, kaya lang natakpan na natin, ano. So yun yung diskarte natin dyan. So ito mga dyan, pakita ko sa inyo yung yero na kinakabit natin. So ito, mas maganda ito ikabit ng mga
beginners o yung mga nagdi-DIY dahil ito. Yan. Ito, itong side na to, saka itong side na to ay parehas, no? So, ibig sabihin, kahit mapaibabaw yan o mapailalim ay po pwede. Hindi kagaya ng ibang yero na may pang-ilalim at mayroong pang-ibabaw yung side. Ito, parehas. So, parehas yan. Yan. Saka ito, parehas. So, kaya kahit na mapaibabaw mo yan o mapailalim, ay walang problema. So, yun yung advantage nitong yero na to. Wala siyang anti-leak. No? Yung ibang yero kasi merong anti-leak. Dito nakatikwas yung side na to. Yun yung pang-ilalim. So, ito wala. So dito no, pag nagtitix ko, so payo ko sa inyo ay gumamit ng guide yan kagaya nito. So sample lang natin yan para sa mga nagdi-DIY at mga beginners, no. So wag hula-hula. No, yung iba kasi ginuguhitan ay pwede naman, kaya lang gaya nito ako lang mag-isa. So ganyan lang ang diskarte ko. Ayan, naglagay tayo ng guide para hindi sumala yan, saka pa natin yan i-tix ko. Yun yung pamamaraan natin para hindi hindi nabubutas yung hindi sumasala yung ating tix ko. So ako kahit na matagal na nagyeyero ay yan pa rin yung ginagamit kong pamamaraan. Yung iba sinisipa ito, no? To sinisipa para magkaroon ng bakat sa kanila magtitix ko. So yun ay hindi magandang ideya, no, dahil nayuyupi yung yero. Okay, ayan, gumamit ng guide, no, bara. So naging madalas na naging problema natin kapag nagyero tayo ay ito na, no, yung natakpan na natin lahat at siyempre pag natakpan na natin kagaya nito may insulation pa, ito hindi na natin nakikita yung dulo nito ng parlina. So, at ang karlina nito hanggang dito lang dahil ito ay ano na ito, no, hollow block na. So parlina natin hanggang dito lang. So yun yung nagiging problema, no. So solusyon diyan ay sukatin niyo yung yan yung tix screw na yan. Sukatin niyo yan. Then i-transfer niyo lang dito dahil yung parlina natin ay pare-parehas ang sukat niyan. Simula itong nandito saka yung hanggang doon sa kabilang dulo para sa sukat niyan. So sukatin nyo lang to, itong may tix screw na, then transfer nyo rin itong sukat at yun, mahuhuli nyo na yung parlina dyan, kaya hindi na kayo magkakaroon ng napakaraming butas na hula-hula, no? So kailangan trabaho natin ay precise, no, walang hula-hula. Okay, mga din, no, tapos na tayo dito at marami kasi akong nakikita na nagtuturo kung paano mag tix screw na hindi lumulubog, no. So tingnan mo dito sa mga ginawa ko, hindi siya nalubog, walang dimple, no, guys, no? Walang dimple, hindi napipit-pit yung rubber washer, no. So para maiwasan yung ganun, gamit kayo ng ito, yung cordless, no, dahil ito ay nakokontrol nyo yung ano nito, yung speed, no. Tingnan, pag binitawan ko tumitigil siya, no. Ganun yun. Tsaka ito may control siya, pwedeng pabilisan, pwedeng pahinaan, unlike dun sa mga dekuryente na kahit binitawan mo na ay gaya ito, ayan, oh, di ba, pag binitawan ko, ayan, pag binitawan ko tumitigil, unlike ng yung mga dekuryente na kahit binitawan mo na ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-ikot. So yun yung mga pag hindi mo na timingan ay lumulubog yung mga tix screw, nasisira yung rubber washer. So kung iba kung ano-anong mga tinuturo, so ito yun. Tama lang, gagamit na kayo ng tamang equipment para makapagtrabaho kayo ng maayos. Sa paglagay naman ng tix ko, no, ang
talagang ginagamit natin na pamamaraan ay yung alternate. So gaya nito, so alternate, halimbawa nag-fix screw tayo dito, susunod hindi, susunod fix screw, sunod wala, susunod fix screw na naman. So yung iba kasi yung alternate nila ito, yung pinol screw ito din, itong susunod na parlina ay wala. So yun ang hindi tama. So kaya naman natin ina-alternate yan. Unang-una, makasave tayo ng oras. Pangalawa, makasave tayo ng fix screw. At yung pinaka main purpose talaga dyan ay yung kung dumadami yung fix screw natin, dumadami din yung chance na magkaroon ng tulo. So yun yung iniiwasan natin. So pagiging practical ay alternate lang, no? Hindi naman yan matatanggal kahit bagyuhin, basta't matibay lang yung sanepa. So yun lang, no? Alternate, huwag i-full screw, kasi pag i-full screw mo yan ay malamang sa malamang ay maraming pagkakataon yan ng tumulo. So ito mga lodi, no? So mapapansin nyo yung napakadumi ng yero natin. So ito hindi na natin to linisin dahil ayan yung mga pintor, ayan, no? Shut out. Ayan, yung mga pintor. Tingnan yung mga itsura nila. So tingnan nyo sa loob. Pare, shut out. Oh, ayan yung mga pintor natin, no? Ayan, no? Tingnan nyo yung trabaho nila sa loob, no? Puro alikabok dahil ano sila, nagliliha. So pupunta yung ano, yan, alikabok ng ano yan, ng masilya. Kaya talagang madumi. So ito, hindi na natin ito lilinisin. Dahil pag nilinis natin to ngayon, hanggat di sila natatapos dyan, madudumihan din. So pagka nag-turn over to, saka na lang to lilinisin. So sa mga basher natin yan, baka sabihin nyo hindi tayo naglilinis ng bubong. Talagang hindi natin to lilinisin. Okay? So tingnan nyo to. Ayan, tingnan nyo itsura nito. Ayun, yan. Yan, ito yung pagka hindi organize yung trabaho. Kasi nauna na itong bubong bago pa ito na pinturahan sa labas. So dito ganun din yan. Ito pinahuli natin to kasi iniwasan talaga natin dyan yung baka masira itong skylight. Kasi tutungtungan ng scaffolding yan ay mabubutas talaga yan. So ito yun. Ayan. At ang panghuli mga lodi, no, paalala ko talaga sa inyo, itong mga dulo ng yero ay itupi nyo yan. Kahit maliit na tupi lang, hindi lang mapaw yung tubig kapag malakas yung hangin. Dahil ito, tingnan nyo yung slope natin, napakaliit lang. So ayun, lahat ng yero yan ay nakabend. So dito naman ay kapos talaga tayo dito. Ang gagawin natin dito ay maglalagay tayo dito ng sealant. Pag naglagay na ng wall flashing, lagyan ng sealant to, lagyan ng pilapil para pagbanggaan ng tubig. So dito naman mga lode, dahil may dugtong tayo dito. Sa dugtungan ay siguraduhin yung at least meron kayong 20 cm. Ito nasa 25 ito. So at least meron kayong 20 cm na overlap para yung tubig hindi bumalik, lalo't na mababa lang yung slope nito. No, kaya ito kapos doon dahil yung pagkakasukat nila architect ay hanggang dito. Yan, puputulin buo ito, buo. Ayun, nahatiin yung sukat nila dito sa parlina. So hindi naman po pwede na hanggang dito lang yung dugtungan natin. So tutulo yan. Kaya ang ginawa natin, inatras natin yun doon sa pader papunta dito para makubiran itong dugtungan dito. Dahil ito, tingnan nyo to. Yan. Ito parlina to. So napakapangit naman na itong yero ay abot natin dito sa gitna na walang parlina. So wag nyo rin yung gagawin. So dinugtungan at least dapat nasa parlina. Okay mga lodi, no? So kung gusto nyo yung video ko ay paki-subscribe naman mga lodi. Sa mga hindi pa naka-subscribe, paki-like and share na lang din, no? At pa-follow sa aking Facebook page. So ito, tapos na ito, no? So mga lodi, no, kapag ka nagbububong pala, no,
hanggat maaari gamit kayo ng cordless. Huwag na kayong gumamit ng de kuryente, no? Yung may kawad at napakadelikado dahil possible na sumabit yung wire nyo at masugat sa yero matalim. So to, gamit na kayo ng cordless. Yung cordless yung barina natin at yung grinding natin ay cordless na rin, no? Para hindi na tayo nagagamit ng de kuryente na equipment dito sa bubong. Yan, mag-invest kayo sa mga cordless para safe na maalwan pa yung trabaho natin. So dito pala mga dito dahil PVC plastic yung natin bubong yung pag nag-tick screw kayo, ito naka-tick screw, naka-full screw yan, no? Pag nag-tick screw kayo, tingnan nyo to, dito tayo sa labi ng parlina para pag naglagay tayo ng flashing, pwede pa tayo mag-tick screw dito yan sa ating flashing. So ito hindi natin pwede i-rebit. Bakit? Kasi plastic to, possible lang na lumusot lang yung rebit natin dito. Kaya ito tingnan nyo, yan, nasa gilid ng parlina yung natin, yung tick screw, para pag naglagay tayo ng flashing, iti-tick screw din natin ito dito. Okay? So ayan. Ayan, sa gilid, pati yun nandun, sa gilid. So yun yung iwasan nyo na mag-rebit kayo dito dahil plastic lang to, lulusot lang din pabalik yung ating ating blind rebit.